Magandang araw ho sa inyong lahat and welcome again to another episode here in Seminar School Plus, brought to you of course by RHTV and Colayco Foundation. I am Arman Benko of the Colayco Foundation and welcoming our live audience and of course our mga seminar attendees natin sa kanilang bahay or sa kanilang opisina. Kayo man ay nanonood through your television, through the 150 cable operators accommodating RHTV or over the internet through www.dzrh.com.ph. Welcome to today's episode of Seminar School Plus. Our topic for today is very timely dahil alam naman natin na gumaganda ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. The investing climate here in the country is better compared to, I think, mula nung nakaraan hanggat sa iba pang ekonomiya ng ibang bansa. Marami nagsasabi at nakikita naman na yung ekonomiya ng Pilipinas, kung ikaw ay may taya, kung ikaw ay tumataya sa iyong bansa, malaki ang laban o malaki ang tsansa mo na lumago ang iyong pera. That's why today, our topic will be as timely as it can be, investment strategies. Kasi sa ganda ng takbo ng stock market, yung mga mutual funds performing double digits at ang mga negosyo nakikita natin na kahit paano kumikita, ang mga constructions kaliwat kanan, ibig sabihin maraming perang umiikot sa ating ekonomiya. Yung nag-iipon at nagpapalago, dapat alam niya mga basic investment strategies dahil lahat ng mga lehitimong investment vehicles, mutual funds, even insurance-linked investments, yung mga instrumento na yan, basta legal, ay merong binabagayan at merong binabagayan na investor at merong binabagayan na tamang investment strategy. So for our audience, wag kayong kabahan, lalo na yung mga umupo sa harap na pinilit ko. Pakilala ko kayo on air, si Malu, si Nora, dalawang Michelle, Muhammad at Tash. Sila hong live audience namin dito kasama ng mga 3,000 pang nasa loob ng studio. Welcoming you, our live audience. And kayo rin, sa mga tagapanood natin, you are very free to come here during our taping. It's a taped seminar broadcasted every Saturday. So abangan nyo sa Saturday. Mapapanood nyo Saturdays, 1:30 p.m. sa DZRH, RHTV, or through the internet, www.dzrh.com.ph. So, our coverage for today's seminar, sisimplihan natin 3 para madali nyo maintindihan. Sabi kasi sa mga nagbibigay ng mga seminars, hindi kailangan bugbugin ng napakaraming information. Hanggat maaari, 3 hanggang 5 lang. So for today, pipilitin natin na 3 bagay na madali nyo maintindihan, madali nyo matatandaan, and eventually sana, para real learning will come into play, magamit nyo itong maririnig at matututunan nyo ngayon. 3 things that we will cover today. Basics of investments, type of investments, at going to the meat of our session today, investment strategies. Let's get the ball rolling. Investing. Ano bang ibig sabihin ng investing o pagpapalago? Investing, as we define sa Colayco Foundation, it's a commitment to use money to expect hope and pray to make more money based on your long-term goal. So napakaingat po naming inisip yung definition of investing. Every word is important. Commitment, dahil hindi siya one time lang. Para siyang nagpapakasal, meron kang commitment for long term, ganun din kung kayo ay gusto mong magpalago ng inyong pera. Sa commitment at umaasa ka lamang. Bakit umaasa ka lamang? Dahil hindi ka talaga nakakasigurado. Dito sa mundo, the hard reality is walang sigurado. In the same breath, sa ating pagpapalago, in our desire to grow our saving or investments, we are only expecting, hoping, and praying to make more money. When is it investing? It is investing if it's based on a long-term goal. Kapag yung pera nyo ay gusto nyo palaguin lang or magtatanong kayo, may pera kayo ngayon at gagamitin nyo next year, hindi long term, baka hindi investment ang hinahanap nyo, baka transaction. Baka malamang yung purpose nyo for that investment o kung saan nyo ilalagay ang inyong pera, hindi talaga para kumita o para lumago. Baka for safekeeping na lang. Bakit? Dahil kailangan nyo next year na. Investments, you need time. Kaya it should be based on a long-term goal.
Now, ano ba ang mga basic rules in investing? O mga reminders na kailangan nasa periphery lagi natin, huwag niyong kalimutan, huwag niyo na subukang baliin o suwayin. Ano-anong mga yon? Una, pag kayo nagpapalago, kung saan man kayo mag-i-invest, avoid the losers. Ano yung mga losers? Yung alam nyo ng too good to be true. Yung alam nyo na illegal networking, multi-level marketing, pyramiding, Ponzi schemes. Alam nyo na hindi maganda o halos bawal pa o illegal, huwag nyo nang pasukin. Stay with the winners. Anong sabihin ng stay with the winners? Hindi nyo kailangan hanapin ano ba ang number one na investment? Ano ba ang pinaka kumikita? Kailangan lang alamin nyo kung sino yung makakatapos para sa inyo. Anong ibig sabihin natin? When you are investing, you are not joining a sprint na karera. What you are joining is a marathon. Sa marathon, hindi kailangan lagi kang ikaw yung unang-unang makatapos. Ang importante sa marathon, just like in investment, sino yung makakasama mo hanggang ikaw ay matapos. Kailan ka matatapos? Kapag na-meet mo ang iyong purpose. Kapag nag-i-invest, tandaan nyo na lagi, the higher the return, the higher the risk. Kasi yung kadalasan, ang tinatanong ng isang gusto magpalago, o saan ba yung hindi mawawala ang pera ko? Saan ba yung pinaka-safe? Lahat ng inyong kikitain sa inyong investment ay manggagaling sa peligro na inyong kukunin. All the returns that you will earn, you will get, will come from the risk you are ready to take. So huwag kayong matatakot kapag narinig yung salitang risk dahil doon manggagaling ang return o kita o paglago. Ang kailangan gawin ng isang nagpapalago or ng isang investor, aralin yung risk, aralin yung peligro para ma-manage, ma-mitigate, mabawasan, pero hindi kailangan mawala dahil doon manggagaling ang lahat ng ating kikitain. Pangatlo, be patient. Invest long term. Kaya nga, based on a long-term goal, dahil panahon or time is the best mitigator of risk. Panahon ang nagpapababa ng peligro at nagbibigay ng tsansa sa mas malaking kita. Panahon. Kung meron kayong makakalimutan na investment rule na nakikita nyo ngayon, itong tatlo sana ang hindi nyo itong tatlong initials ang hindi nyo makakalimutan dapat. Kapag kayo nag-i-invest, tandaan nyo lang lagi yung initials na P, T, T. Purpose, target, timeline. Kahit anong gagawin nyo sa inyong pera o kung saan man nyo ilalagay ang inyong pera. Bank account man yan, negosyo man yan, stock market, mutual funds, or kung saan nyo man ilalagay para lumago ang inyong pera, tandaan nyo lagi ang inyong purpose, target, timeline. Anong ibig nating sabihin? Halimbawa, meron kayong gustong paghandaan. Ang purpose nyo para dito sa investment na ito ay para sa inyong retirement fund. Sa retirement fund, yan ang clear purpose. So kung anong pinag-iipunan nyo, maliwanag kung para saan. Retirement, hindi para pang next year, hindi pang next 5 years, o hindi para mamaya. Lalo na kung kayo kasing edad ni Malu, mga 25 years old, magre-retire siya pagdating niya ng 65, mahabang panahon pa. Okay? So, kung di-define natin yung retirement, kung kayo retired na, hindi na kayo nagtatrabaho, wala na nagpapasweldo sa inyo, pero kailangan nyo pang mabuhay. Because you retire only from work. You don't retire from life. So tuloy-tuloy pa rin ang iyong buhay, miski na ikaw ay nasa retirement age na. So kung halimbawa, ngayon na kayo ay nagtatrabaho, at kailangan nyo or gumagastos kayo ng 30,000 pesos a month sa presyo ngayon, at gusto nyo mag-retire, ang timeline nyo ay 20 years or 20 years from now, pwede nyo makompute o dapat nyo makompute na ang kakailanganin nyo pag kayo nag-retire 20 years from now, hindi na 30,000 pesos a month. You will need 79,600 pesos every month. Wala na nagpapasweldo sa inyo, ang kailangan nyo 79,600 pesos every month. Bakit mas mataas 20 years from now? Dahil tumataas ang presyo ng bilihin. Para mabili mo kung ano ang nabibili ng 30,000 pesos today, 20 years from now, ang kailangan yung pera, 79,600 pesos. Now, wala na kayong trabaho, retired kayo, kailangan may dumating sa inyong 79,600 pesos every month.
Magkano pera dapat meron kayo or retirement fund? Yun yung purpose nyo magkaroon ng retirement fund. Based on arithmetic or computation, you need 19.1 million pesos, Muhammad. 19.1 million pesos. Kung meron kang 19.1 million pesos at nalagay mo to sa bangko at nagbibigay sa'yo ng halimbawa time deposit na 5% a year, yung 79,600 pesos every month, miski na hindi ka nagtatrabaho, darating sa'yo. Ulitin ko, if you have 19.1 million pesos and it earns 5%, you will get 79,600 pesos every month without working. So, you now have 20 years or 240 months from now till then to build what? Your target of 19.1 million pesos. So, bago kayo masindak, kayong mga nanonood sa TV, baka ilipat ngayon yung television, kaya tayo nagsa-seminar. Kasi si Malu, nagdidikit na yung kilay niya, parang nagsisimangot na siya. Paano niya maaabot yung napakalaking halaga na 19.1 million pesos in 20 years? You have a timeline, Tash, of 20 years. So, how much do you need to save every month para maabot yung 19.1 million pesos in 20 years? The following. Kung kayo ay nag-iipon every month ng 26,300 at ito ay nag-average na lumalago, kumikita ng 10% a year, average sa loob ng 20 years, 26,300 ang kailangan mong ipunin. Kung ang pinaglalagyan mo o yung investment mo ay nag-average ng 15% a year over a period of 20 years, ang kailangan mong ipunin 14,300. At kung 20% naman, 7,700 every month, walang mintes sa loob ng 20 taon or 240 months. Okay? Habang lumalaki yung average earning rate, lumiliit yung kailangan mong ipunin. Pero, yung target mo, kaya nga importante yung purpose, retirement fund, target, at timeline, hindi na iiba. You still have a target of 19.1 million pesos in 20 years. What can happen? What can happen is, you may not get 19.1. Bakit? Kasi ito, you are only expecting, hoping. So, ano ang mga pwede mangyari? Hindi mo marating yung 19.1, baka marating mo lang 18 million or 15 million, but 15 million is still better than nothing. Nakukuha niyo po ba? Or, pwede mo makuha yung 19 million in 21 years or in 22 years. Or, pwede mo makuha yung 19 million in 15 years, 16 years, 17 years. Yun yung sinasabi natin kanina, you are only expecting, walang kasiguraduhan. Pero sigurado, pag hindi mo ginawa ito, wala kang kapera-pera pagdating mo ng retirement. Na susundan nyo ba yan, live audience? Okay, now, in this example, halimbawa ito ay 45 years old. Magre-retire siya at age 65. Siguro kahit papano, meron siyang naipundar o meron na siyang mga ari-arian o baka meron siyang sariling ipon na. Halimbawa, meron siyang 400,000 pesos na panimula. Hindi naman siya starting from ground zero. Meron na siyang kahit papano na pundar o naipon na 400,000. At yun ay ang pang-umpisa niya sa investment o pagpapalago. Ang epekto niyan, mas maliit ang kailangan niyang ipunin. Kasi meron siyang pang-umpisa na 400,000. Or 22,600 instead of 26,000 kung mag-average lamang ng 10% over 20 years. Baba ako dito sa baba, you only need to save 1,500 pesos every month. Every month, in the next 20 years. If may pang-umpisa kang 400,000, at nag-average ng 20%. Okay? This table is just but a guide. Guide lang siya. Katulad ng sinabi ko, pwede siyang maiba. Pwedeng hindi mo abutin yung 19 million, baka 18 million lang. Baka hindi 20 years, baka 22 years, o baka 15 years lang. Depende doon sa mangyayari sa actual na pag-invest na gagawin ninyo. Okay? May question so far? Our live audience, unfortunately, yung mga tagapanood natin cannot.
Kayong live audience, you just raise your hand kung gusto nyo may tanong, ha? Take advantage of the opportunity that you are live here in the studio. Now, another table. Ano ang present value ng 19 million? Anong sabihin ng present value? Kung kayo ay merong 2.84 million today, miski na hindi kayo mag-ipon, pinalago nyo yun at nag-average ng 10% over a period of 20 years, 10% a year, miski na hindi ka mag-ipon, aabot yung 2.84 million ng 19.1 million. Yan, sasabihin ni Michelle? Nora, sorry. Saan ako makakuha ng 2.8? Maaaring meron kayo napundar na, maaaring bumili kayo ng isang lupa o bahay bakasyunan na hindi nyo naman pinupuntahan, once a year nyo lang pinupuntahan. Kung binenta nyo yun, nabenta nyo ng 2.84 million, nilagay nyo na at pinalago nyo at a conservative investment rate of 10% a year, aabot yan ng 19.1 million. Kung mas mataas yung earning rate nyo, mas mababa ang kailangan yung bunuin. Less than 500,000 pesos, less than 500,000 pesos will be 19.1 million in 20 years basta nag-average ng 20% in that period of 20 years. Okay? This PTT is very important para lahat ng galaw nyo, alam nyo kung para saan, para doon. Palapit na ba ako ng palapit sa target ko? Pag palapit na kayo ng palapit, medyo nag-ihinay na kayo. Hindi na kayo kumukuha ng peligro. Okay? Now, when you are investing, three things, aside from PTT, three guides para sa inyong pagpapalago. Yield or return, risk and safety, and yung pangatlo, liquidity. Ano yung yield and return? Okay? Yung yield and return, ang paalala natin dyan, laging yung dapat i-consider na talunin yung inflation rate. Ano yung sabihin ng inflation rate? Yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin. At syempre, define your target. Anong target? 10% ba? 15% ba? O 20%? Yung nakita nyo kanina sa table. Pero ang unang sukatan, lahat ng inyong iniipon, dapat tinatalo ang inflation rate, ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. This is the inflation history ng bansa. Okay? Ano yung sabihin ng inflation? Yung binibili yung 100 pesos 20 years ago, mahigit 300 pesos na ngayon. Dahil tumataas ang presyo ng mga bilihin. Yung binibili nating 100 pesos 10 years ago is 162 pesos today. Even just 3 years ago, yung binibili nating 100 pesos is about 111 pesos at today's prices. Inflation ang pinaka-number one na kalaban natin kapag tayo nag-i-invest at nagpapalago. Now, let's zero in. Nung taong 2012, last year, ang inflation ay isa sa pinakamababa, 3.1%. Anong ibig sabihin nun? Yung binibili nating 100 pesos nung nag-umpisa ang 2012, nung natapos ang taon 2012, yung 100 pesos na yon ay 103 pesos na and 10 centavos. Kung kayo ay nag-iipon at nilagay nyo ang ipon nyo sa halimbawa savings account kung saan tayo very familiar, a regular savings account, yung 100 pesos nyo, kung kayo ay binigyan ng 1%, merong kikitain o lumago ang 100 pesos to 101. Ang bilihin, 103. Anong ibig sabihin? Akala natin tayo nagsasakripisyo, we are saving, depriving ourselves, imbis na gastusin natin, saka na natin gagastusin, yung pala pagdating ng panahon, hindi natin kayang bilhin. Bakit? Yung pinaglagyan natin ng pera, hindi lumago o hindi kumita higit sa inflation rate. That is why the number one kalaban is inflation. Okay? Now, kung titingnan niyo yung mga madaling available sa atin, yung mga bank products, ito ang current rates nila. Current rates nila, merong inaalok ang Bangko Sentral ng Pilipinas, special deposit accounts. As of date, kung kayo ay merong 1 million pesos, 2% ang ibibigay sa inyo. 2%. Pero ang inflation, 3.1. Itong February nga, napataas pa to 3.4%. Pero ang special deposit account, 2% lang.
Kung umabot na ng 10 million yung inyong deposito, tataasan niya to 2.5%. Still, hindi tinatalo ang inflation. Kung pupunta kayo doon sa biggest bank right now dito sa Pilipinas, hindi na natin babanggitin kung sino yung bangko na yun. Malamang kilala nyo. Mas mababa pa ang inaalok. Compared to SDA and lalo na versus inflation rate. So sana, tinatanong nyo sa utak nyo ngayon, saan ko ba pwedeng ilagay na talunin yung inflation? Okay? For now, to get you excited sana, at huwag nyo ilipat ang inyong television, let me introduce an instrument called mutual funds. Mutual funds. Lagi nyo po itong narinig sa Colayco Foundation. Kung ang inflation ay nag-average ng 3.1%, ito ang average performance ng mga mutual funds. Meron 3 klaseng mutual funds. In the same period na ang inflation ay nasa 3.1, ito ang average return ng 3 klaseng mutual funds, equity fund, balance fund, at fixed income fund. Kung mapapansin nyo, lahat sila tinatalo ang inflation rate. Okay? The past 3 years, napakaganda ng performance ng mutual funds. There's even a year na over 50%. Actually, 64%. Noong 2011, medyo mababa, 11.8%. Last year, 34%. Imagine, in just 1 year, your money has grown this much. Today, as we speak, as of yesterday, March 5, year to date, January 1, 2013, up to yesterday, March 5, 2013, yung mutual fund, hindi pa natatapos ang unang 3 buwan or first quarter of the year, 14.4% na ang paglago. Ito yung isang patunay na gumaganda talaga ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas, na sana kayo mga tagapanood, merong taya o lumalahok, nagpa-participate para you get and you enjoy these benefits. Question, Michelle? Wala so far? Okay. Pangalawang susi, risk and safety. Anong paalala natin dyan? Sinabi ko na kanina, lahat ng inyong kikitain manggagaling sa risk. Kaya alamin nyo yung mga risk o peligro na kalakip ng inyong investment. Pangalawa, napaalala natin, lalo na sa larangan ng safety, investigate before investing. Alamin nyo po kung sino yung kumpanya, saan sila, anong ahensya ng pamahalaan ang bumabantay, gumagabay, tumutulong sa inyo bilang investor at doon sa investment company. Pang-apat, ano ang track record nitong investment na ito? At pang-lima, dapat kahit papano naiintindihan nyo paano nila palalaguin ang inyong pera. Investigate before investing. If you do not ask or get satisfied with those 5 questions, wag ho kayong mag-invest. Liquidity. Anong sabihin ng liquidity? Gaano kadali gawing cash yung investment ninyo. Tatandaan nyo, binitawan nyo ang inyong pera with the hope na lumago siya. Kapag binitawan nyo, ibang usapan yung bumalik sa inyo at ang balik cash na. Halimbawa, marami nagsasabi na magandang bumili ng lupa o anything real estate. Bakit? Tumataas ang halaga. Pero very low in liquidity. Anong ibig sabihin? Kung kailangan mo bigla yung cash, kailangan mong gawing cash ang iyong investment, hindi mo naman kagad magagawang cash. Yung lupa, kailangan mo pang hanap ng buyer, ayusin lahat ng dokumento, register of deeds, bayad ng capital gains tax, bago mo makuha lahat yung proceeds. So liquidity, gaano kadali gawing cash ang inyong investment. Ano ang pinakamagandang o mataas na liquidity, pinakamataas na anong investment o instrument ang may pinakamataas na liquidity? Anyone sa live audience? Yung pinakamadaling gawing cash. Yung savings account. Diba? Bibigyan ka pa ng ATM. Miskin nung oras ng gabi, pwede mong gawing cash o makuha ng cash yung nilagay mo doon sa savings account or sa checking account. Okay? Pataas ng pataas, paliit ng paliit yung liquidity. Okay? Kailangan alam nyo kung kailan nyo kailangan yung cash para depende sa lalagyan nyo ng instrument doon sa liquidity factor niya. Okay? Now, what are the types of investments available sa atin? For me to discuss that, let me describe the 2 transactions when you are investing. There are only 2 types of transactions when you want to grow your money.
It's either you are lending someone or you're buying something. Let us have an example. Ma'am Nora. Halimbawa si Ma'am Nora, inalok ko ng investment. At sinabi ko sa kanya, you invest o magpalago ka, Ma'am Nora, by way of lending. Pagpapautang. So, Ma'am Nora, I borrow 10,000 pesos from you. Di ba? Pag nangungutang, ang isang sa salitang Tagalog, nanghihiram, hihiramin ko ang 10,000 piso ninyo. Pangako ko, ibabalik ko yung 10,000 piso after 10 years. Magkano ang aking ibabalik? 10,000 pesos din. Kung ano yung hiniram ko. Pero, habang naghihintay si Ma'am Nora, I will give her 800 pesos every year. So, anong ginawa ni Ma'am Nora? She went into a lend type of investment. Lent me 10,000 pesos, of which I promised to return back after 10 years, the same amount, but part of my promise is every year I will give her 800 pesos every year. Ang goal ni Ma'am Nora or anyone who gets into a lend type of investment, ang goal nyo magkaroon ng regular income or kita. Ang tawag doon sa benefit, yung 800 pesos, ang tawag doon ay interest. Sa lend type of investment lang, ginagamit yung word na interest. Anong nature ng investment? Fixed, guaranteed, insured. Anong sabihin ng fixed, guaranteed, insured? Alam na ni Ma'am Nora or anyone who goes to a lend type of investment na yung kikitain niya, alam niya na. Alam niya na kung gaano katagal. Fixed na. It's guaranteed dahil nangako ako. The mere fact may nangako, guaranteed. Kaya huwag kayong masisilaw kapag nakita niyo yung salitang guaranteed investment. Ibig sabihin lang nun, may nangangako. Tatanggapin nyo ba kung yung pangako na binigay sa inyo nung tao na yon, tatanggapin nyo pa, yun ang magsasabi kung gaano ka-importante yung guarantee na yon. Ano yung insured? There are some instruments pwede mong insure, like PDIC coverage. Or, halimbawa, naghiram nga ako ng 10,000 piso kay Ma'am Nora, pero kinuha niya naman pampalit yung relo ko at sinabi niya na ibabalik niya after 10 years kapag natupad ko lahat yung sinabi kong pangako, ini-insure niya. Diba? Sa utangan, kadalasan may gano'n. Anong tawag doon? Collateral, may nakaprenda, or yung iba may guarantor, may co-maker. Ano ang proseso? Makapangutang ka, makakolekta ka para naman makompleto yung cycle. Dahil mababa yung peligro. Bakit mababa yung peligro? Alam na ni Ma'am Nora kung magkano. Alam niya na kung gaano katagal. Nangako pa ako. May kasulatan pa kami, nagpirmahan pa kami. May kinuha pa siyang relo na pinirenda ko sa kanya. May collateral o co-maker o may PDIC coverage. Ang baba ng risk, ng peligro. Kaya, you can only expect mababang return. Remember the investment rule. The higher the return, the higher the risk. Mababang risk, mababang return. 1 to 8% lang. Yung binigay ko sa inyo na 800 a year, todo na yon. That's at 8% a year. So, balik doon sa ang mga investment, okay? Papunta ako doon sa next slide. I-describe ko muna yung buy investment. So, lapit ako kay Ma'am Malu. Sorry, Ma'am Malu, okay? Lapit ako kay Ma'am Malu. Sabi ko kay Ma'am Malu, bilin mo to. Bilin mo to. You buy something. You get into a buy type of investment. Buy this gadget. What is this gadget? It is a remote control to the computer para diretso doon sa aking projection screen. Kami lang ang gumagawa nito. Marami naghahanap nito. Dahil madami ang demand, ako lang ang supply, malamang pwede naming mataasan ang presyo nito. Okay? Kaya ang tansya ko, kapag binili mo to ngayon, bebenta ko to sa iyo ngayon ng 10,000 pesos. The same amount para makumpara natin. 10,000 pesos. Ang tansya ko lang malamang, pwede mo tong ibenta pagkatapos ng 10 taon, malamang pwede mong ibenta to ng 80,000 to 120,000. Okay? Ano yung isang investment rule natin? Investigate before investing. Bakit naman tataas yan ng 80,000 to 120,000? Ha? Sobra naman yan, sabi ni Ma'am Nora. Yung sa akin, 800 pesos a year lang. Kasi lend type of investment yon. Yung pagkabili mo nito, 10,000, maraming na maghahanap, kami lang ang nagsusupply, matataasan namin ang presyo. Tapos alam mo naman ang technology o gadgets.
nadadagdagan ng gamit o features, kaya napapamahal. Parang naalala niyo yung cellphone noon. Dati ang cellphone noon, tawag lang. Tapos nagkaroon ng text. Tapos nagkaroon ng camera. Yan, nagkaroon na ng camera. Nagkaroon ng games. Ngayon, nakakapag-internet ka. Nakakapag-Facebook ka na. Tumataas yung dadagdagan ng gamit, natataasan yung halaga. Ganon din to. Pagkatapos ng 2 taon, itong remote control sa computer, remote control mo na rin sa television mo. Kahit anong television, tatakbo to. Halimbawa, pwedeng mangyari yon. After some more years, ito na rin ang cellphone mo. Ito ang magiging gadget of all gadgets. Halimbawa, tanggap yung storya na yon. Okay? Anong gusto kong ipunto? Nadadagdagan yung gamit. Nadadagdagan yung gamit, nadadagdagan yung valor or halaga. Anong ginawa ni Malu? May binili siya. Ang gusto niyang mangyari, hindi regular na kita. Ang gusto niyang mangyari, lumago yung halaga ng binili niya. Lumago yung halaga ng binili niya. Ang benepisyo doon, ang tawag gain, hindi interest. Sa pautang, ang tawag interest. Sa buy investment, gain or paglago. Anong nature nung investment na buy type? Hindi siya fixed. Hindi siya fixed. Hindi mo alam. Estimate lang ang binigay ko sa'yo, 80,000 to 120,000. Hindi siya mag-guarantee. Kasi nga, 80,000 to 120, hindi ako nangako. Hindi mo ma-insure. Ang laki ng peligro. Ang laki ng peligro. Anong klaseng peligro? Binili ni Malu. After 2 years, nagkita kami. At sinabi niya, Arman, magkano ko na ibebenta to? Itong nabili ko sa'yo, 10,000. 2 years ago. Naku, Malu, mabebenta mo yan, 1,500. Nalugi ba siya or kumita? Hindi pa siya nalulugi. Bakit? Tinanong niya pa lang kung magkano. Okay? Yan ang pagkakaiba ng buy type of investment. You make or lose money when you sell your investment. Kaya umaasa ka na mabili mo ng mababa, mabenta mo ng mataas. Habang hindi mo pa binebenta, hindi ka pa nalulugi, hindi ka pa kumikita. Okay? Dapat tanungin mo, continue your investigating. Bakit bumaba? Kasi dati, kami lang gumagawa. Ngayon, ang China gumagawa na rin. Nagbagsakan ng presyo. Okay? Kung hindi binenta ni Malu, hindi siya nalugi. Hinawakan niya. At i-advise ko talaga sa kanya, huwag mo munang ibenta. Lumipas ang 3 taon. Bali 5 taon na. Tinanong niya sa akin, Arman, magkano ko na mabibenta doon? Nabili ko 10,000 pesos 5 years ago, projected or estimated to become 80,000 to 120,000. 5 years na, magkano ko mabibenta to? Naku, Malu, mabibenta mo na yan ng 30,000 pesos. Hindi ka pa kumikita. Kasi kung hindi mo ibebenta. Nakukuha niyo po? Okay? Kikita o malulugi ka lamang sa buy type of investment when you sell your investment. On the 10th year, sabi ni Malu, eto na Arman, binebenta ko na sa'yo. Bigay mo sa akin yung proceeds, yung pera. Binili ko sa kanya ng 60,000 pesos. Nalugi ba siya or kumita? Binigay ko na yung 60,000. Nalugi ba or kumita? Kumita. Happy ba siya o malungkot? Hindi nyo man tinanong. Ha? Kasi pwedeng happy, pwedeng malungkot, pwedeng galit. Kasi expected niya 80,000. Are you single, married, with kids? Kunwari meron siya pinaglalaanan. May pinaglalaanan siya 80,000 pesos nakuha niya lang 60,000. Baka galit siya. Di ba? Pero kung kunwari katulad ni Tash, kung bumili din siya at ang comparison lang niya ay si Ate Nora, nagkita sila. No, Ate Nora, magkano ang pera mo? 18,000 pesos. Kasi alam ko naman na, fixed na yun eh. Kung sa akin, 60,000, kung yun lang ang sukatan niya, baka happy-happy siya. Okay? Buy type, lend type. High risk, high return. Low risk, low return. Hindi nyo mababali yan. Anong mga instrumento ang lend type of investment? Yung mga familiar tayo, ito yung tanong ni Malu kanina. Ano yung mga lend type of investment? Pag nag-open kayo ng bank account, pinautang nyo yung pera nyo sa bangko. Whether savings account, time deposit, checking account, pinautang nyo sa bangko. Pwede kayong magpautang sa pamahalaan. Tawag dyan government securities. Treasury bills or treasury bonds. Pwede kayong magpautang sa mga pribadong kumpanya. Yung mga malalaking kumpanya na nakikita natin dito sa Pilipinas na ilang dekada na, taon-taon umuutang yan. Pwede tayong magpautang dyan. Or any instrument na merong pinangako sa inyo. Merong maturity value,
may maturity period, yung alam nyo na, nagpautang kayo nun. Okay? Kaya titingnan nyo kung anong klase o anong track record noong pinahiraman nyo ng pera. Ano yung mga buy type of investment? Yung mga popular ngayon, nakikita natin, stock market. Yung binabanggit ko kanina, mutual funds. Nagba-buy and sell kayo ng foreign currency. Negosyo. Ang pagnenegosyo, kahit ano yung negosyo na yan, buy type of investment ang ginawa nyo. Miski nakarinderya yan. Bumili kayo ng rekado, plato, kubyertos, mantika, gasol, lamesa, upuan, kusinero, na sana magkaroon kayo ng potahe, na kapag nabenta nyo lahat yung potahe, mas mataas kumpara doon sa lahat ng gastos nyo doon sa pagkabili nyo ng lahat ng binanggit ko. Miski na sa pagnenegosyo, it's a buy type of investment. Real estate or land banking, yung may binili kayong lupa, umaasa kayo, dito sa probinsya namin, baka magtayo si SM, binili ko tong lupa dito sa may highway. Di ba? Dahil kapag nabili ko to ng 1,000 pesos, pag merong development dito, baka ito ay lumago ng 10,000 pesos ang bentahan. Okay? Piti yan ay good or simple examples of buy type of investments. Ano naman yung maaasahan mong mga kita o paglago kasalukuyan? Yung mga savings deposit, mas malaking bangko, mas kilalang bangko, mas sikat na bangko, mas mababa ang interest. Bakit? Sigurado mas malaki. Alam mo, hindi magsasara. Mababa ang peligro. Savings account of 0.37%. Doon sa mga rural bank, thrift and savings bank, some offer 1 to 1.5%. Mga time deposit, yung pinakita ko na kanina, from 1.5% to about 3% time deposit. Government securities, pag nagpautang ka sa pamahalaan, pag 5 years, last year, binigay nila 6%. Pag 10 years mo pinautang, 7%. Pag-ibig Fund, kung kayo member ng Pag-ibig, merong Pag-ibig Fund 2. Pwede kayo maglagay, hindi to para sa government employees lang, basta kayo ay Pag-ibig Fund member, pwede nyo tingnan yung Pag-ibig Fund 2 na produkto nila, they give as high as 5% a year. 5-year term lang siya. Corporate paper, 7 to 9%, o yung mga insurance o pre-need products, mga naglalaro lang siya sa 5 to 7%. Kaya kung makikita nyo, kung gusto nyo ng sigurado o may pangako, mababa ang peligro, hindi tataas na mga 9%. Pwedeng pumalo pag minsan, 10%, but not higher than 10%. Pag may nag-alok sa inyo at sinabi, kung kikita kayo rito 2% a month times 12 months, 24%, medyo matakot na kayo. Dahil yung mga lehitimong investment, hindi lumalagpas ng 10%. Okay? Yan yung iba na nasisilaw kaya nabibiktima ng mga investment scams. Pinangakuan, guaranteed, beyond what is in practice. Okay? Paano naman sa mga buy type of investment? Stock market natin. The past 3 years, lumago, 117%. Nag-average 39% a year. In fact, yung stock market natin ngayon, yung index, 15.5 na mula January 2013 as up to yesterday. Mutual funds, yung best performing mutual fund, 150% in 3 years. Or nag-average ng 50% a year. Imagine? And year-to-date nga, 12.9. Exchange rate, pag kayo, puro dollar ang pera nyo, o bumibili kayo ng dollar, dahil gumaganda yung palitan sa piso, natatalo kayo kapag ang pera nyo puro dollar. The past 3 years, the dollar has declined or the peso has appreciated by 12.18%. Kaya kung hawak mo yung pera mo, natatalo ka every year, 4.06%. Kapag kayo nagne-negosyo or real estate banking, ang modest target dyan, 10 to 20% na paglago. Okay? Now, kung tatanungin ninyo, pangungunahan ko na kayo dahil para mahihain kayo magtanong, pero mamaya, you are encouraged, our live audience. That's the benefit of being here in the studio. You can ask your questions. Ano ang pipiliin ko? Lend or buy? Okay? Maraming basihan, like age. Pag kayo 50 years old pataas, karamihan, pero hindi lahat, karamihan ng inyong investment nasa lend type of investment. Pag 49 years old and below kayo, karamihan, hindi rin lahat, nasa buy type of investments dapat ang pera ninyo. Country's economic condition, kung saan kayo nag-i-invest. Kapag pangit yung takbo ng ekonomiya, sa lend type kayo.
Kung maganda ang takbo ng ekonomiya, kung saan kayo nag-i-invest, sa buy type kayo. Dito naman kayo siguro mag-i-invest sa Pilipinas. Ano ang ekonomiya ng Pilipinas? Good. So, get into buy type of investments. Experience in investing. Kung wala kayong experience, ang meron lang kayo savings account, mag-umpisa kayong magdagdag muna sa lend type of investment. Kumuha kayo ng time deposit. Magbukas kayo ng checking account para matuto kayo ng tinatawag na balancing your checkbook. Kumuha kayo ng Pag-ibig Fund 2. Okay? In 4 months, 6 months, little by little, and slowly get into buy type of investment. Lalo na gumaganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa. But for me, the most important barometer or benchmark kung saan nyo ilalagay ang pera nyo, depende sa inyong investment horizon. Ano yung sabihin ng investment horizon? Kung ang pera nyo kakailanganin nyo 2 years or less, next year or up to 2 years, ilagay nyo na lang yon sa lend type of investment. Yung purpose nyo, kung ang purpose nyo doon sa pera na yon ay kailangan nyo ito next year or up to next 2 years lamang, lagay nyo sa lend type of investment. Kung yung itong pera nyo, ang purpose nyo ay pang 3 years pataas, meron kayong 10-year-old na anak, itong pinaglalaanan nyo pang college nga, pagdatingin ng 17 or 18, mahaba ang panahon, buy type of investment. Okay? Miskin na kayo ay may edad na, pero ang purpose nyo ay para sa pangmatagalan, lagay nyo yan sa buy type of investments. Okay? Question? None? At this point, hihingi lang tayo ng konting patalastas and a short break para you can gather your questions and I can gather back my voice. Seminar School Plus will be back after a short break. Mga pagkain masarap kainin na nakakabawas ng timbang. Mga lutuing sosyal ang pangalan at napakamahal sa hotel na simple lang palang gawin. At mga tibog na pag pinagsama-sama, di mo akalaing champion ang lasa at mura pa. Sa isang show na lalabas ang sarap. Show Rap! Sabado, kasabay sa oras ng luto mo. Show Rap sa RH TV. Come baby, dance with me, you gotta leave it all on the dance floor. Leave it on the dance Yeah, floor. baby, follow me, you gotta bring it all, burn the floor. Just burn the floor. Come baby, dance with me, you gotta leave it all on the dance floor. Leave it on the dance Yeah, floor. baby, follow me, you gotta bring it all, show me more. Go Star City, City, let's have some fun. Go Star City, City, anytime, anyone. Go Star City, City's for everyone. Go Star City, City, now. Okay, welcome back to Seminar School Plus. Kayo. Salamat sa RHTV at sa Colayco Foundation giving this free seminar on air para sa ating live audience here at sa inyo dyan sa inyong mga bahay o kung nasaan man kayo, malamang nanonood kayo sa 150 cable operators that is carrying RHTV or through www.dzrh.com.ph. I'm Arman Benko of the Colayco Foundation discussing or will be discussing investment strategies. Natapos na tayo sa basics of investments and types of investments, yung lend and buy, at biglang nagkagulo ang live audience natin nung break. Sana magtanong din kayo even on air. Baka yun yung tinatanong kasi ng mga nanonood sa atin. Okay? So, let's get into investment strategies. Our topic today. Si Malu may tanong siya, ano yung mga risks sa stock market? Mamaya, kung may oras, on air, sasagutin natin yon. But we'd like to cover different investment strategies. Yung nakita nyo kanina, iba't ibang dalawang klaseng investment instruments or dalawang klaseng investments, lend and buy, at yung mga iba't ibang klaseng instruments under it, merong nababagayan na strategy yan. Or meron hindi yan basta nakita nyo mutual funds, ang laki, 50% a year, o pasok na ako doon. Anong strategy ang dapat nyong gamitin kung kayo ay magpapasok sa mutual funds or sa stock market or time deposit? Depende yan kung
anong purpose ng inyong investment. Apat na klaseng investment strategies ang i-discuss natin ngayon. Okay? Diversified portfolio, absolute amount, cost averaging, at systematic withdrawal. Ano yung sabihin ng diversified portfolio strategy? Ito yung lagi nating naririnig na investment cliche na do not put all your eggs in one basket. Okay? Dahil kapag nandoon lang sa isang klaseng instrumento at ito ay nalugi, dahil investing, you are only expecting bumagsak, lahat ng pera mo bumagsak na. Okay? Kailangan you diversify. Meron kang lend, meron kang buy. Doon sa buy, hindi lang sa mutual fund, baka meron kang stock market, baka meron kang konting pagbabaka sa puhunan sa negosyo. Okay? Sa lend type, hindi lang savings account, baka meron ka nung placement sa pag-ibig fund or government securities. Ngayon, tatanungin ni Michelle, teka, ang dami ko palang kailangang investment, baka napakalaking halaga. Ha? Lahat ho yan affordable. Hindi ako magdi-discuss dito na kailangan nyo pala 100 million para mag-invest dun sa iba't ibang instrument. Okay? Bakit do not put all your eggs in one basket? Kasi walang iisang investment. Kahit yung nakita nyo, napakaganda ngayon, 50%. Yung mutual funds na nakita nyo na 50% a year. Nung year 2008, negative 48% siya. Negative 48%. Kaya depende sa iyong purpose at timeline ang magdidikta at sa strategy na ginagamit kasi yung investment walang kasiguraduhan. Okay? The older you get, the less risk you can take. Okay? Now, paano natin i-demonstrate na kailangan i-diversify? Halimbawa, meron kayong 100,000 pesos. Ang purpose nyo ay gagamitin nyo after 20 years para sa inyong retirement, dagdag sa inyong retirement. Yung 100,000 pesos, kung nilagay nyo halimbawa sa government securities, nagbigay sa inyo ng government securities, pinautang nyo sa pamahalaan, binigyan kayo ng 8% a year, halimbawa. Yung 100,000 nyo, after 20 years, will become 466,000. Okay? Anong sabi nitong strategy na ito? Huwag mong ilalagay sa isang instrumento lamang. Hati-hatiin mo. Yung 100,000 pesos nyo, hatiin nyo pa sa 5. Bari meron kang 5 klaseng investment. Tigda 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000. Ilagay mo siya sa iba't ibang investment. Okay? Ano ang magiging resulta? Iba-iba. Yung 5, malamang iba-iba ang maging resulta. Yung unang 20,000, nilagay mo sa sinabi na sa iyo na huwag ka sumama sa mga illegal na Ponzi, illegal networking, pyramiding, doon mo pa rin nilagay dahil nasilaw kayo. You did not investigate before investing. Kaya yung 20,000 nyo, nawala. Wala nang bumalik sa inyo. Kasi ang tigas ng ulo ng karamihan, nasisilaw dun sa kita, dodoble daw yung pera. Magbenta ka, mag-recruit ka, magbigay ka ng 20,000. Di ba? Very common yan. Kaya din nawala yung pera ninyo. Yung pangalawang 20,000, nagbakas kayong magkapatid, hindi naman kayo naglokohan. Hindi naman kayo naglokohan. Pero, walang kinita. Bumalik lang yung pera ninyo. Walang kinita. 0%. Yung pangatlong 20,000, nilagay mo doon sa government securities. Ha? 20,000. So, yung 20,000 na 8%, 93,000 lang. Yung pang-apat na 20,000, binakas mo sa mutual fund, nag-grow ng 16% lang, hindi katulad ng mga nakita natin kanina, mga 32%, ha? Kalahati lang nun. 16% lang, nagbigay sa'yo ng 389,000. Yung pang-limang 20,000, binakas mo sa negosyo, or nag-direct stock market investing ka, o bumili ka ng lupa, kung meron ka mabibiling 20,000 lupa, siguro mga 3 paso. Ha? Tumaas yung halaga ng lupa at 22% a year, that will give you 1.67 million. Suma total, miski na hinati-hati mo sa 5, meron nang nalugi, meron nang walang kinita, meron maliit lang ang kinita. Dahil you diversified, you will still end up with a higher or bigger amount of 1.56 million versus just 466,000 pesos. Ang masakit sa hindi diversified, paano kung ito nalagay mo dito or dito? Di ba? Wala kang kikitain, wala kang mababawi. Okay? Kaya again,
Do not put all your eggs in one basket. Diversified portfolio. Dapat iba-iba. Ngayon, paano nyo malalaman na diversified? Katulad ng sinabi ko, kaya ko inumpisan sa types of investment, meron kayong lend type of investment, buy type of investment. Hindi yung nakita nyo yung mutual fund, iba't ibang mutual fund ang pinag-invest nyo. Pare-pareho lang yun. Okay? Kailangan may lend, may buy. May iba't ibang klaseng lend, may iba't ibang klaseng buy. Okay? Now, paano nyo malalaman kung ilan ang ilalagay nyo sa isang particular na investment? Okay? Isang magandang basihan, basihan lang to, hindi to taga sa bato. It's depending on your age. Okay? Depending on your age. Kapag, depende sa edad niyo, kalahati ng edad ninyo, yun ang porsyento na ilalagay nyo sa lend type of investment na low risk. Kalahati ng edad nyo, yun ang porsyento na ilalagay nyo sa medyo moderate risk. Kung anong natira, yun ang ilalagay nyo sa high risk, like stock market or mutual funds. Okay? Naintindihan nyo po ba yun? I'll give an example. Halimbawa, may 30 years old. 30 years old, kalahati ng edad niya ay 15. So, 15% ng pera niya na pinapalago niya, ilagay niya sa mga low-risk investments. Naintindihan niyo po ba yun? 30 years old, divided by 2, 15. 15% ng pera niya, ilagay niya sa low-risk investments. Halimbawa, ang pera niya 100,000 para madaling kwentahin. 15% ng 100,000, 15,000. Ilagay niya, saan niya ilalagay? Sa time deposit or government securities na lend type of investment. 30 years old divided by 2, 15 or 15% ng investable funds niya or 15,000, lagay niya sa medium risks like mutual funds. Okay? Kung ano yung balanse, 100 less 15 less 15 will give him 70,000. 70% or balanse, ilagay niya sa high-risk investments. Nasusundan niyo po ba? Sa table, mas madali makita. Ito yung 30-year-older. Kalahati ng edad niya is 15. Kaya 15% ng pera niya na pinapalago niya, lagay niya sa low risk. 30 divided by 2 is 15 or 15%, ilagay niya sa medium risk. The balance, kung ano yung balance, ilagay niya sa high risk. Okay? Habang tumatanda, Ate Nora, huwag po kayo magtatampo Habang tumatanda, kung mapapansin nyo, pabawas na ng pabawas doon sa high-risk investment. The older you get, the less risk you can take. Pag bata ka, take all the risk that you can take. Why? Pwede kang makabangon, pwede kayong makabawi. Kaya, isa sa malaking pagkakamali ng karamihan, bata pa sila, 45 years old and below, sobrang concerned sa, saan ba yung walang risk? Saan ba yung safe na safe? Dapat nga, pumupunta sila doon sa high risk. Basta legal, Basta legal. At maliwanag ang inyong purpose, target, timeline. Di ba yung karamihan, mga bata, 25, 35 years old, ba't hindi ka naglalagay sa stock market? Risky daw Ba't hindi ka mag-umpisa magnegosyo? Nakakatakot sa negosyo The younger you are, the higher risk you can take. Habang tumatanda, bumababa, halos pakaunti na ng pakaunti. Tandaan nyo yung rule na yon. Okay? Question? None? Okay. Next investment strategy is called the absolute amount. Ano tong absolute amount? Dahil maliwanag ang inyong purpose, target, timeline. Paulit-ulit ko po sasabihin yon. Katulad kanina, yung retirement fund. Di ba? Alam nyo kagad, 19.1 million. Anong sabi ko? Pwede nyo makuha ng mas matagal, pwede nyo makuha ng mas maaga. For example, sa amin, personal experience. A few years back, I have a clear purpose. Makapag-down payment na makakuha ng kondo para doon sa mga bata, target is 1 million pesos for my down payment. Ang target ko noon, 10 years, nung inuumpisahan namin ang Colayco Foundation, 2003. In 10 years, I was guided by Mr. Francisco Colayco. In 10 years, dapat mabili mo na yung condominium unit.
in this example, kailangan ko 1 million pesos. So, in my computation, I just need to save about 6,000 pesos every month or every year, 72,000 pesos. And which we did. Okay? Ilalagay ko itong naiipon ko 6,000 pesos a month sa mutual fund. Ang target ko, 10 years. Ang purpose, makabili o makakuha ng kondo. Lo and behold, in just 7 years, it did not take 10 years. Dahil na-meet ko na yung target, yung purpose mangyayari na, pinull out ko na yung investment. Nakuha niyo po ba? Kasi absolute amount, there is a clear amount to meet a certain purpose. Once you hit that target amount, you meet the purpose, pull out from your investment. Yung iba kasi, nasisilaw dun sa klase ng investment. Uy, maganda pa ang mutual funds. Uy, maganda pa stock market. Imagine, I pulled this out April 2011. April. Mula noon hanggang ngayon, lumago pa ng another 60%. Ngayon, magsisisi pa ako na, uy, sana hindi ko muna pinull out. Kung hindi ko pinull out, baka walang tinitirhan yung mga bata. Wala nung condo place na nabili. Nakukuha niyo po ba? The investment instrument is just an instrument, just a vehicle to meet your purpose. So do not fall in love, do not be attached to the investment vehicle. Yung iba kasi ayaw bitawan dahil, uy, pumapasok ang kasapangan, greediness, lalago pa, lalago pa, lalago pa. Eh dahil walang kasiguraduhan, baka doon sa panahon na kailangan nyo, yun yung panahon na mababa, talo pa kayo. Okay? So, invest with a clear purpose, specific amount in investment horizon or timeline. Next investment strategy is my favorite. Kung wala pa kayong maliwanag na purpose, gusto nyo lang magpayaman, ha? Cost averaging ang strategy. Ano yung sabihin ng cost averaging? The same amount ang ini-invest nyo, iniipon nyo at pinapalago nyo every month, at ini-invest nyo in the same period, in a regular frequency. Halimbawa, every 15th of the month, naglalagay ako ng 1,000 pesos sa mutual fund. Okay? Kung anong ratingin nito, after 20 years na magre-retire ako, yun ang pera ko. Inari, ganun lang, ayaw yung masyado pang mag-isip masyado. Okay? Cost averaging ang strategy sa inyo. Anong ibig sabihin ng cost averaging? Ang option nyo kasi, mag-invest ka ng isang bulto, kung meron ka, isang bulto, tapos kukunin mo pagdating ng isang takdang panahon. In this example, 5 years. So, anong choices mo? Halimbawa, meron ka 6,000 pesos. Ininvest mo at this period, starting period, nilagay mo halimbawa sa mutual fund. Naghintay ka ng 5 years. Dahil after 5 years, magre-retire na si Ate Nora. Ha? Example lang naman to, Ate Nora. Ha? Alam ko, mga 32 ka pa lang. Kung nag-invest siya rito 5 years ago, ito ang naging performance. Nung nilabas niya, obviously nakita niyo mas mataas. Buy investment. Mababa, nabili, nabenta ng mataas. Yung pera niya halos dumoble, 97%. Ano ang sabi ng cost averaging? Huwag mong invest lahat sa isang bagsakan. Regular frequency. Halimbawa, every month, maglagay ka ng 100 pesos for demonstration purposes. 100 pesos every month. In the next 5 years, ang lumabas na pera din sa'yo, 6,000 pesos. Kasi 100 pesos times 60 months or 5 years, 6,000 din ang lumabas sa'yo. Pero every month, kayo ay bumibili. Ang cost averaging, kapag bumababa ang presyo, mas marami kang nabibili. Pag tumataas, kumukonti. Kapag bumaba ulit, dumadami yung nabibili mo. Kasi pareho lang naman ang pinambibili mo, 100 pesos. Habang tumataas, pakonti ng pakonti. Bumagsak ang market. Bumagsak yung mutual fund. Ikaw natutuwa. Yung iba, galit. Natutuwa ka dahil may chance ka na naman makabili ng mas marami. Hanggang nabenta mo na, parehong mutual fund lang naman ang pinagbilhan nyo. Ganito rin ang performance. Instead of 97% growth in 5 years, your money would have grown 135%. Paano nangyari yun? Lahat ng mga nabili nyo dito, yung mas mababa dito sa starting price, yung mga nabili mo rito sa presyo na ito, nabenta mo siya ng mas mataas, mas malaki ang paglago. Naintindihan niyo po ba? Kasi ito, mas mura mo nabili. Pareho ang bentahan. Kumpara sa lump sum o bulto ka bumili, isa lang ang point of reference mo. Okay, nasa susundan mo, Mohammed?
Paano naman kung ganito ang performance? Sa kadalasan, ganito ang nangyayari. Kapag bulto o lump sum ka bumili, nabili mo at this high price, na benta mo at that low price, talo ka ng negative 22%. Pero nag-cost averaging ka, 100, 100, 100. Habang bumababa, anong sinasabi ko? Mas marami na bibili mo. Tumaas, kumukonti ang nabibili mo. Bumaba ulit, medyo nakadagdag na naman ang nabili mo, and so on and so forth. What's your end result? After the same period, the same mutual fund, halimbawa, you're positive 26%. Dalawa silang nag-invest. Yung isa galit na galit, negative. Yung isa tuwan-tuwa, positive. Okay? Hindi sa buntis, sa investment. Okay? Paano naman kung ganito ang instrument? Ganito ang performance niya? Okay? Obviously, bagsak, plakda. Ha? So sa bulto, sa lump sum, negative 81. Eh yung nag-cost averaging, negative din, pero mas maliit, negative 13. Pero ang kagandahan dito, kaya ako may marker dito, tumakbo lang ang 18 months, isang taon at kalahati. At kung umakyat siya at this price, positive 25 na yung nagko-cost averaging. Yung lump sum, talo pa rin, dahil ang taas pa rin kumpara doon sa starting point niya. Okay? Cost averaging, kapag wala pa kayong clear timeline or purpose, yan ang magandang strategy. Regular investing, the same amount, in the same frequency. Anong ibig sabihin same frequency? Yung kinwari, every month or every quarter. Hindi yung kung kailan mo lang gusto, ha? Kailangan the same amount in a regular frequency na panahon. Okay? Sa KSK Co-op, i-commercial ko konti, the co-op that you are a member of at isa sa sponsor nitong Seminar School Plus, pero siyang isang instrumento of service, regular saving and investing program ng KSK Co-op. Yan po, pinapadali at pinapamura na kayo makasali sa mutual fund using cost averaging strategy. In fact, it has given returns to its members 20% pataas. Okay? Last investment strategy, which is also my favorite because this is close to us personally, is systematic withdrawal. Ito naman ginagamit ng mga retired na or gusto ng may regular na pera silang nagagastos o nagagamit. Okay? For example, a retired individual, retired in 1995. Gusto niya, ang purpose niya, itong pera ko, sana kumita or yung kita o paglago nito, yun ang gagamitin ko pang luho. Halimbawa, meron siyang 1.5 million pesos. Kung siya magluluho ng 200,000 pesos a year, 7 taon lang, ubos na yung 1.5 million niya. Kasi 1.5 million divided by 200,000 is just 7.5 years. Ibig sabihin, in 7.5 years, wala na siya panluho. Kaya anong ginawa niya? Yung 1.5 niya, pinalago niya. Nilagay niya sa mutual fund. Ang purpose niya, gagamitin niya kasi every year, as the year goes, at least 200,000. Bakit tumataas every year? Finactor in niya yung inflation, yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Ano yung mga luho na yon? Maaring biyahe, baka tumaas ang ticket ng eroplano, tumaas ang bayad sa hotel, pagkain. Mahilig kasi bumiyahe itong tao na to. So, finactor in niya, ito ang kakailanganin niya taon-taon habang dumalagpas ang taon. So, meron siyang 1.5 million. Imbis na iwan niya lang yon at hintayin maubos yon ng 7 taon, nilagay niya sa mutual fund. Yung mutual fund, kaya systematic withdrawal, meron siyang 1.5 million. Ang kailangan niya para sa taon na to, kung mag-uumpisa pa lang siya, 200,000. Kinuha niya na yung 200,000, nilagay niya na sa time deposit o savings deposit. Ang natira na lang, magkano? 1.3. Yung 1.3, nilagay niya sa mutual fund. Hinayaan niya lumago nung panahon na yon, 1995. Lumago siya ng 20.7%. Kaya nadagdagan yung 1.3 million niya ng 269,000. Nung natapos yung taon na yon, alam niya, sa susunod na taon, ang kailangan niya 210,000. Saan galing yon? Doon sa kinumpute niya kanina. Okay? So, nung kasama niya yung paglago, kinuha niya na ulit yung 210,000. Panggastos niya next year, ha? Pang next year, kaya systematic withdrawal. May matitira sa kanyang 1.35 million. Ito yon, pag-umpisa ng susunod na taon. Hinayaan niya na naman, naka-invest sa mutual fund, lumago or malugi,
tumaas o bumaba, hinayaan niya lang sa mutual fund. Kung mapapansin nyo, sa loob ng 15 taon, 17, 18 years, 3 beses bumagsak. Yung pinakahuli nga, negative 41%. Pero miski na may negative 41% siya, magkano ang pera niya ngayon, yung nag-umpisa ang taon? 1.45 million pa rin. Nakukuha niyo po ba? 1.45 million pa rin. Nag-umpisa siya 1.3. And ang liit ng kinita, hindi ko maliit ang kinita. Kasi ito lahat tinutustusan niya, nakukuha niya, na-enjoy niya. Okay? Ito practically ang kita. This is one investment strategy na sana nagagamit ng karamihan, lalo na kung pangluho yung gustong yun ang purpose, yung inyong want or luxury or want items in life. Kasi ang kadalasan nagiging problema in managing personal finance, yung active income nyo, yung pinagtrabahuhan nyo, pambayad dapat ng matrikula, ng kuryente, ng bahay, yun ang pinangluluho natin. Ito is systematic withdrawal. You may be retired or actually having these funds and want to fund your want items, use systematic withdrawal. So, bilang pagtatapos, I would like, of course, to thank my sponsor, Kapatiran sa Kasaganaan Service and Multipurpose Cooperative. You can check their website, www.kskcoop.com. They are an opportunity provider for your saving and investing endeavors. And then, of course, I'd like to promote the books written by my principal, Francisco Colayco. They're available in national bookstores and all bookstores nationwide. There is a new publication. It's called Easy Money para sa kababaihan. So check it out. It's at an affordable price of 95 pesos. And of course, I'd like to encourage you to follow me on Twitter. Lagi ako naglalagay ng mga updates dyan. Or if you want to check my daily and real life as far as managing my personal finances, let's connect through Facebook. Just search for Armand Benko. So I'd like to thank our live audience for today. Thank you again. And for the audience na mga nanonood, you are free. You're free, and we are inviting you to join our live audience. You just check our Facebook or send us an email at info@colaycofoundation.com. We would be glad to accommodate you here live. So this has been Armand Benko, and thanking RHTV, of course, for another episode of Seminar School Plus.